ng pastor, hindi pala pastor, actually kapatid ko siya sa laman, biological brother ko po. Sabi sa akin, Ton, pag tinanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng dasal na ito, papasukin mo sa iyong puso, alas 7 ng gabi yun, April 22, 1996. Bakit ko alam na alam? Isinulat ko pa doon sa Gideon International na maliit. Nung nawala yung Bible ko, haligap ako, hanap ako, nasa na yun, baka mawala kaligtasan ko. Yan ang kasapatan ng ginawa ni Jesus Christ. Ang alam ko lang, takot ako sa impyerno. Kasi tinakot niya ako eh. May apoy, may uod na tinamahan. Walang hanggang parurusahan. Takot na takot ako. Gusto mo tanggapin si Kristo? Abi, sinong ayaw? Sige na, mag-pray na tayo. Edi nag-pray kami. Simula nun mga kapatid, sa puso ko ay ligtas talaga ako. Ligtas talaga ako. Nakadalo ako sa Presbyterian Church. Yun ang unang-una kong simbahang inatinan, Presbyterian Church. Binuhusan ako sa ulo kasi hindi po lubog ang bautismo ng Presbyterian. Ay, Calvinist pala. Bago ako pumunta ng Manila, mga kapatid, umattend ako sa Foursquare, umattend ako sa Oneness Pentecostal, nagbungmangyan. Sa madalit salita, sobrang aktibo ko. Nagtuturo ako sa Sunday School, nagtuturo ako mga kapatid sa DVBS, may small groups Bible study ako. Pero dumating yung time, kapag kabataan ka, dumarating yung time, nagiging karnal ka. Nadadala kami sa barkada, ay ang problema ko ito. Bakit kaya tuwing ako'y mag-a-absent sa church, feeling ko hindi na ako saved? Pag hindi na ako naging aktibo, parang hindi na ako saved. So meron akong duda kung ako'y talagang ligtas. Ang gagawin ko ulit, pag nagpatanggap yung pastor, secretly, tatanggap ulit ako. Pero mangangatiwiran ako sa sarili ko, pero sabi nung aking kapatid, huwag pong kalimutan yun eh. Yung April 22, 1996, doon ang spiritual birthday ko. Pero ba't hindi pa rin ako maka-assured? Alam ko lahat ang verses tungkol sa assurance of salvation, pero nagdududa ako. Yun ang totoo. Yan yung sikreto ko. Hindi ko sinasabi ko kahit kanino. Basta kapag ako'y hindi na aktibo at nagkamali ako, nagkasala ako, feeling ko hindi ako saved. Pag bumalik ako sa church at kasama ulit ako sa choir, saved ako. Bumagsak ulit ako, hindi na ako saved. Ako lang ang nakakalam nun. Pag bumalik ulit ako, nagturo ako, naging aktibo ulit ako, saved na naman ako. Parang lamagpas ko ng langit eh. Sobrang spiritual ang feeling ko. Saved ako. Hinahanap-hanap ko yung damdamin ng Pentecostal feeling. Na nagkukulong ako sa kwarto, umaawit ako mag-isa sa Panginoon. Ang sarap-sarap ng pakiramdam at feeling mo talagang sobrang lapit mo sa Diyos. Pero pag nagkasala ka ulit, wala na naman yung feelings na yon. So ibig sabihin, sa puso ko at sa isip ko, wala akong matibay na pinangahawakan kung bakit ako ligtas. At nagkamali ako, nagkasala ko, feeling ko hindi ako saved. Pag bumalik ako sa church at kasama ulit ako sa choir, saved ako. Bumagsak ulit ako, hindi na ako saved. Ako lang ang nakakalam mo. Pag bumalik ulit ako, nagturo ako, naging aktibo ulit ako, saved na naman ako. Parang lalapas ako ng langit eh. Sobrang spiritual ang feeling ko. Saved ako. Hinahanap-hanap ko yung damdamin ng Pentecostal feelings. Nagkukulong ako sa kwarto, umaawit ako mag-isa sa Panginoon. Ang sarap-sarap ng pakiramdam at feeling mo talagang sobrang lapit mo sa Diyos. Pero pag nagkasala ka ulit, wala na naman
yung feelings na yun. So, ibig sabihin, sa puso ko at sa isip ko, wala akong matibay na pinangahawakan kung bakit ako ligtas. Yun lang sinabi ng kapatid ko na ako ay ligtas kasi tumanggap ako sa Panginoon. Tumatak sa isip at puso ko yung verse na yun. Hanggang isang araw, umattend kami sa isang camp at mayroong isang Amerikano na nag-preach about doubting salvation. Sabi ko, ito na yun. Ito na yung hinahanap ko. Ano kaya explanation niya? Bakit kaya normal bang mag-doubt sa kaligtasan? Binigay niya yung verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6, we are always confident. Binigay niya yung mga verses, mga kapatid, tungkol sa pag nagda-doubt ka, wala ka sa faith. Feeling ko hindi na ako saved. Wala ka sa faith. Romans chapter 14. Ang dami. Dumating sa point, mga kapatid, na sabi ko, Lord, nag-pray talaga ako. Ito na po. Gusto kong malaman ng totoo. Nag-pray ako noon. Nag-pray uli ako, pastor, pero hindi sinner's prayer yon. Pray ako noon. Nag-pray uli ako, pastor, pero hindi sinner's prayer yon, alam ko. Nag-pray ako ng totoo sa puso ko, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, mukhang may mali eh. Turuan mo po ako. Gusto kong matuto, gusto kong tunay na malaman kung anong turo mo sa kaligtasan. Simula noon, hindi na ako tumigil. Pray ako ng pray, minsan hating gabi. Sabi ko, Lord, ba't hindi ko maintindihan? Hindi ko maintindihan. Umiiyak ako sa Panginoon. Panginoon, hindi ko talaga maintindihan. Bakit sabi nila, saved sila? Nandun ako sa church, at lahat ng magpapasalamat, Amen, praise God, I'm saved. Nagte-testimony sila lahat. Nakiki-amen ako, Amen, Amen. Ganun ako ng ganun, pero sa loob ko empty. Bakit ganun? Hindi ako makasure na ako'y saved. Amen ako, Amen, Amen. Ganun ako ng ganun, pero sa loob ko empty. Bakit ganun? Hindi ako makasure na ako'y saved. Huwag kalimutan po mga kapatid mag-likes, comment, share, mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Subaybayan, nakikita ang video tungkol kay Anton Ramirez, may makikita na naman tayong butas-butas sa kaniyang sinasabi. So hindi buo ang video, pero ito po ay sapat na para ating makunan ng iilang mga pahayag, no? So unang-una ay mayroong kapatid si Anton Ramirez na nag-share sa kanya about sa kanyang kaligtasan. Okay, so siya ay binagian. Yes, totoo naman yun na yung imperno, eternal, may worms doon, hindi namamatay yung mga uod. Hindi po yan pananakot. Okay, hindi po yan pananakot. Yan po talaga ang katotohanan according sa Bible. Anton Ramirez ay tumanggap. Sabi sa akin, Ton, pag tinanggap mo si Jesus sa pamamagitan ng dasal na ito, papasukin mo sa iyong puso. Alas 7 ng gabi yun, April 22, 1996. No, tumanggap siya through sinner's prayer o through prayer. So nung tumanggap siya, so may spiritual birth na siya noon. Okay? So sabi niya, sinulat niya anong pizza, anong year, no? Anong buwan siya ay naligtas. Okay, so marami siyang mga simbahan na napuntahan. Wala problema ang sinner's prayer. Alam mo kung sino yung problema? Alam mo ba kung sino yung may problema? Si Anton Ramirez. Kasi ang feeling niya, feeling niya, siya ay ligtas. Nadadala kami sa barkada, ang problema ko ito. Bakit kaya tuwing ako'y mag-a-absent sa church, feeling ko hindi na ako saved? Pag hindi na ako naging aktibo, parang hindi na ako saved. So
So meron akong duda kung ako'y talagang ligtas. Ang gagawin ko ulit, pag nagpatanggap yung pastor, secretly, tatanggap ulit ako. Pero mangangatiwiran ako sa sarili ko, pero sabi nung aking kapatid, huwag pong kalimutan yun eh. Yung April 22, 1996, doon ang spiritual birthday ko. Pero ba't hindi pa rin ako maka-assured? Alam ko lahat ang verses tungkol sa assurance of salvation, pero nagdududa ako. Yun ang totoo. Yan yung sikreto ko. Hindi ko sinasabi ko kahit kanino. Basta kapag ako'y hindi na aktibo, at nagkamali ako, nagkasala ako, feeling ko hindi ako saved. Pag bumalik ako sa church at kasama ulit ako sa choir, save ako. Bumagsak ulit ako, hindi na ako saved. Ako lang ang nakakalam noon. Pag bumalik ulit ako, nagturo ako, naging aktibo ulit ako, save na naman ako. Parang lalampas ako ng langit eh. Sobrang spiritual ang feeling ko. Save ako. Hinahanap-hanap ko yung damdamin ng Pentecostal feelings. Na nagkukulong ako sa kwarto, umaawit ako mag-isa sa Panginoon. Ang sarap-sarap ng pakiramdam at feeling mo talagang sobrang lapit mo sa Diyos. Pero pag nagkasala ka uli, wala na naman yung feelings na yon. Dito pa lang natin makita mga kapatid na si Anton Ramirez talaga ang may problema dito. Hindi yung sinner's prayer. Kasi alam naman natin mga kapatid, mga kaibigan, na hindi naman basihan sa feelings yung kaligtasan. Feelings niya pag hindi siya active sa church, parang nawala yung kanyang kaligtasan. Yeah, feelings niya na ang kanyang kaligtasan, feeling niya hindi siya ligtas, feeling niya ganun. Tapos pag active siya, parang lalampas sa langit. Feelings niya pag revived siya, parang ligtas siya. Pag down na down siya, parang hindi siya ligtas, parang nawala yung kaligtasan. Kasi feelings niya yun eh. No? Hindi naman siya nakafocus according sa Bible. At tama namang sinabi sa kanyang kapatid na once na tumanggap ka kay Jesus Christ, ikaw ay ligtas. No? So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, no, nung sinulat niya yung pizza, araw, year, inawala. Feelings niya na nawala yung aking kaligtasan, di ba? Feeling niya, ganun. So makita natin mga kapatid na talagang maling-mali po si Anton Ramirez. Huwag kalimutan po mga kapatid mag-likes, comment, share, mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Maling-mali talaga kasi feelings lang niya na ligtas siya. Pero ang katotohanan hindi talaga. Kasi feelings lang niya. Maaring ligtas siya, maaring hindi rin siya ligtas. Ayan, no? So, mga kapatid, nung may Amerikano daw nag-share, no? So may nag-share na Amerikano, tapos doubting about salvation. So, doon natamaan na naman siya. Chapter 5 verse 6, we are always confident. Binigay niya yung mga verses, mga kapatid, tungkol sa pag nagda-doubt ka, wala ka sa faith. Romans chapter 14, ang dami sa faith. Nag-absent sa church, feeling ko hindi na ako saved. Daw niya yung assurance of salvation, pero no, feeling niya na wala yung kaligtasan. No? Contradict na naman, no? So, kapatid, hindi mo pagbasihan yung feelings. Pray raw siya. Pero hindi yung sinner's prayer. Di ba? Kaya sabi ko, sa Romans chapter 10 verse 13, no? And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Shall be saved. Kaya nga sa lahat ng mga Antonites, lagi kong tanong sa kanila, paano ka naligtas? Paano ka tatawag sa Diyos? Wala silang response. Pero malinaw dito ni Anton Ramirez na ang response sa kanya, nag-pray siya. Simula noon mga kapatid, sabi sa akin nung aking na nag-witness sa akin, ligtas ka na. Kung ang mensaheng binigay niya sa akin, yan ang kasapatan ng ginawa ni Jesus Christ. Ang alam ko lang, takot ako sa impyerno. Kasi tinakot niya ako eh.
May apoy, may uod na dinamahan. Walang hanggang parurusahan. Takot na takot ako. Gusto mo tanggapin si Kristo? Abi, sinong ayaw? Sige na, mag-pray na tayo. Edi nag-pray kami. Simula nun, mga kapatid, sa puso ko ay ligtas talaga ako. Nakadalo ako sa Presbyterian Church. Yun ang unang-una kong simbahang inatinan, Presbyterian Church. Binuhusan ako sa ulo kasi hindi po lubog ang bautismo ng Presbyterian. Ay, Calvinist pala. Bago ako pumunta ng Manila, mga kapatid, umattend ako sa Foursquare, umattend ako sa Oneness Pentecostal, nagbong mangyan. Sa madalit salita, sobrang aktibo ko. Nagtuturo ako sa Sunday School, nagtuturo ako, mga kapatid, sa DVBS, may small groups Bible study ako. Pero dumating yung time, kapag kabataan ka, dumarating yung time, nagiging karnal ka. Nadadala kami sa barkada, ay ang problema ko ito. Bakit kaya tuwing ako'y mag-a-absent sa church, feeling ko hindi na ako saved? Pag hindi na ako naging aktibo, parang hindi na ako saved. So meron akong duda kung ako'y talagang ligtas. Ang gagawin ko ulit, pag nagpatanggap yung pastor, secretly, tatanggap ulit ako. Malaman ng totoo, nag-pray ako noon. Nag-pray uli ako, pastor, pero hindi sinner's prayer yun, alam ko. So, ibig sabihin, yung sinner's prayer, yung taong makasalanan kaya siya nag-pray. At alam naman natin, mga kapatid, na walang pure na baptist na nagtuturo na ang sinner's prayer ay yan ang paraan para ikaw maligtas. Alam naman natin na si Jesus Christ lang ang tanging tagapagligtas. Pero paano ang tao sumampalataya sa Diyos? Through prayer. Through sinner's prayer. Malaman ng totoo, nag-pray ako noon. Nag-pray uli ako, pastor, pero hindi sinner's prayer yun, alam ko. No? Ako, hindi ako nag-doubt. Hindi ko feeling. Kasi nakabase sa Bible. In John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. No, tumanggap ka kay Jesus Christ bilang nagpagligtas iyong kaluluwa, anak ka ng Diyos. No, kung sasabihin mo na hindi maligtas yung taong nag-sinner's prayer, sino ka naman? Sino ka naman na magsabi na hindi maligtas yung tao na nag-sinner's prayer? Ito sinabi na ito ni Bong, no? Yung tuta ni Anton Ramirez. Last time sa radio station, nag-preach ako about salvation. Sabi niya, hindi raw maligtas yung tao kasi nag-sinner's prayer ako. Diyos na pala taong to. Kasi alam nila kung sino yung ligtas, alam nila yung hindi ligtas. Malino naman in Romans chapter 9, if thou shalt confess with the mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano ka tatawag sa Diyos? Through prayer. Malinaw yung sinabi ni Anton Ramirez. Kaso, again, hindi ang sinner's prayer ang problema dito. Ang problema dito, yung feeling na ligtas si Anton Ramirez, ngunit hindi naman. Kaya nga feeling, parang nawala ang kanyang kaligtasan, feeling, parang ligtas siya, feeling, no? Kasi feeling lang niya, nakabase pala. Hindi pala sa Bible. Huwag kalimutan po mga kapatid mag-likes, comment, share, mag-follow po sa ating Facebook page at paki-subscribe po ang ating YouTube channel. Matatawag diyan hindi totoong faith. Genuine faith dapat Anton Ramirez para hindi ka mag-doubt sa kaligtasan mo. Ayan, no? So, ito pa, idagdag ko na rin. Ang tuta ni Anton Ramirez,
nagtuturo pala na si Satanas ay nagtuturo ng kaligtasan. Sa Genesis chapter 3 verse 13 and 14, nako, ganyan talaga yung mga taong na-deceive ni Anton Ramirez. Akalain mo si Satanas nagtuturo ng kaligtasan, paano maligtas ang tao? Nako, iwan ko na lang kung yung mga pastor, yung mga matandang pastor na deceive ni Anton Ramirez, ay iwan ko. Hindi na ako magtaka kasi nandiyan na sa Bible. No? Mag-likes, mag-comment sa baba. Kasi babasahin ko yan eh. No? Excited na babasahin ko yung mga followers ni Anton Ramirez at yung mga against ni Anton Ramirez. So, subscribe po sa ating YouTube channel. Mag-follow po sa ating Facebook page. Maraming salamat and God bless.